ko lang po ibahagi ang aming pong karanasan na magkakaibigan. Nangyari po ito sa lugar ng Bicol. Pero hindi ko na po sasabihin ang eksaktong lugar. Bilang respeto na rin para sa iba po nating mga tagapakinig na taga Bicol. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Felipe, Tubong Mandaluyong. Isa po akong kadi dati sa golf course at kasalukuyan nag-aaral sa kolehiyo noong mga panahon na iyon. Ang umaga ang pasok ko at sa hapon naman, nagpupunta ako ng golf course upang magkadi, upang may pambahon ako sa umaga at para masuportahan ko na rin ang mga pangangailangan ko sa eskwelahan. Nasa 4th year na ako noon, graduating na. Ang taon ay 2001. Para sa kaalaman ng lahat, ang kadi po ay ang tawag sa amin na tagabigay ng pamalo sa player at tigalinis din ng bola. Kami din ang tigatingin ng bola kung saan mapupunta matapos paluin ng player. Yan po yung trabaho ng isang kadi. Pero hindi biro ang trabaho namin na yan. Dahil ang isang paa namin, sabi nga, ay nasa hukay. At alam po iyan ang ibang mga kadi kung meron man tayong tagapakinig na ganun po ang trabaho. At dahil sa working student ako at binata, ang hilig ko po noong mga panahon na yon ay ang magsulat ng kanta, lalo na yung rap. Mahilig din ako sumayaw, na noong mga panahon na iyon, ang uso ay yung tinatawag na Harlem. At dahil sa pagsasayaw ng Harlem at Creep Walk, ay nagbuo kami ng grupo na magkakalugar. At dito ko na nakilala sina Otep, Anjo, Ian, Sinil at Rick. Kung saan-saan kami napapadayo ng lugar upang sumali sa Creep Walk contest. Nakakarating kami ng Antipolo at Binangonan, maging sa Floodway at QC, hanggang sa Parañaque at Pasay. Basta may nabalitaan kami, ay halos hindi namin iyon pinapalampas. Ang premyong aming napapanalunan ay ibinibigay namin sa aming mga magulang. Nagtataka pa nga noon ang nanay ko at nagtanong kung may iba pa raw ba akong trabaho maliban sa pagkakadi. Kaya ipinagtapat ko na sa kanya na ang perang inaabot ko ay galing sa pagkakapanalo namin sa mga dance contest na aming sinasalihan. Hindi naman niya ako pinigilan. Sa halip ay kanya pa akong sinuportahan. Dahil sa alam niyang hilig ko talaga ang pagsasayaw. Kanya lang akong pinaaalalahan palagi na mag-ingat, lalo na sa tuwing dadayo kami sa ibang lugar. Lumipas ang ilan pang mga buwan. Halos doon lang umikot ang mga gawain naming magbabarkada hanggang sa magtapos ako sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Tandang-tanda ko pa na ipinaghanda pa ako noon ng aking ina dahil sa ako ang nag-iisang anak na lalaki at panganay pa. Masayang-masaya kami noon. Binigyan pa nga ako ng mahigpit na yakap ng aking dalawang kapatid na babae at kanila pa nga akong biniro na ako na raw ang magpapaaral sa kanila dahil sa magtatrabaho na raw ako na akin namang tinanguan at sinangayunan pagkat naaawa na rin ako sa aming ina. Marami akong naging bisita nung araw na iyon. Siyempre, hindi mawawala ang mga kagrupo ko sa pagsasayaw. Nang dumating sila, ay mayroon silang kasama na hindi pamilyar sa akin. Pero, agad din naman nila iyong ipinakilala. Pinsan pala sila ni Ian, sina Roldan at Irene. Mga tubong Bicol at pumasyal kanila Ian. Nagpaalam akong sandali at sinabi kong kukunan ko sila ng pagkain.
nang biglang sumabat si Anjo at sinabing samahan ko na rin daw ng alak at pulutan. Alam mo namang yan ang pinunta namin dito tsaka ikaw eh. Sige na, bilisan mo na. Sa lakas ng pagkakasabi ni Anjo ay napuntang lahat sa kanya ang atensyon ng aking mga bisita. Kung kaya ako na ang humingi ng paumanhin at sinabi sa kanilang pagpasensya na ito dahil sa palabirulan talaga. Sinabi kong kumain lang sila at huwag mahiya pagkat wala naman silang dapat na alalahanin. Bigla namang siniko ng pasimple ni Neil si Anjo at kanya itong pinagsabihan. Ano ka ba? Di ka ba nahiya sa mga bisita ni Felipe? Magsasagutan pa sana si Neil at Anjo nang awatin sila ni Ian. Hoy, ano ba yan? Maya naman kayo sa mga kasama natin. Nang makita ako ng aking mga kapatid na may daladalang mga pagkain, alak at pulutan, ay kanila akong tinulungan upang mailapag ang lahat ng iyon sa lamesa. Ilang sandali pa ay unti-unti nang nagsiuwian ang iba kong mga bisita at tanging kami na lamang ng aking mga kabarkada at dalawang pinsan ni Ian ang natira. Siya naman pagdating ng nanay ko, kung kaya agad ko silang ipinakilala. At matapos iyon ay naupo na akong katabi nila at in-enjoy ko yung pagkakataon na iyon na makasama ko sila sa pagse-celebrate ng aking graduation. Doon ko na rin nakapanayam ang dalawang pinsan ni Ian na sina Irene at Roldan. At medyo nagulat pa ako nang aking malaman na ako raw ang bukang bibig ni Ian sa kanila. Halos hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. At yun din di umano ang isang dahilan kung bakit sila napaluwas ng Maynila upang imbitahan kami sa piyesta sa kanilang lugar sa Bicol. At napatingin kaming lahat kay Ian dahil sa hindi talaga namin inaasahan iyon na may pagkakataon kaming makarating na mas malayong lugar dahil sa ginagawa naming pagsasayaw. Pero nagulat na lang kami nang biglang dagukan ni Otep si Ian. Langya ka, bakit si Felipe lang ang pinagmamalaki at ipinabangka mo ha? Eh magagaling naman tayong lahat ha. Teka lang, sandali. Ipapaliwanag ko sa inyo, pwede. Tsaka lahat naman tayo pupunta dun eh. Dahil hindi naman magagawa ni Felipe na maipanalo yun mag-isa. Dahil may pinaglalabanan na ibang mga moves na di niya magagawa kapag wala tayo. Dahil sa mga sinabi ni Ian ay walang nakapagsalita. Nabalot ang katahimikan. Dahil ramdam kong excited ang lahat. Yun din kasi ang naramdaman ko noong mga oras na iyon. At doon na nagsalita ang pinsan ni Ian na si Roldan. Ganito kasi yan. Kaya kami nagpunta dito ay nabalitaan namin sa mga magulang ni Ian ang tungkol sa pagsasayaw nito. At ipinagmalaki pa nga nila sa amin na palagi daw nananalo ang grupo nila sa mga pa-contest. Kaya napagkasunduan namin na bakit hindi namin kayo isama upang maisali doon sa aming probinsya. At dahil sa bakasyon naman, at yun ang unang pagkakataon na makakapunta kami ng mas malayong lugar dahil sa aming pagsasayaw, kung kaya agad namang sumang-ayon ang lahat. Ang totoo ay excited kami dahil sa maipapamalas namin yung aming talento sa ibang mga tao. At nagkasundo kami na sama-samang magpapaalam sa aming mga magulang. Noong mga pagkakataon na iyon, ay doon ko na sila pinatulog sa amin. Dahil sa halos 3:00 na rin ng madaling araw nang kami ay matapos
Habang nagpapahinga na silang lahat, ay hindi naman ako dalawin ng antok. Kaya nagpasya akong lumabas na muna at manigarilyo. Paglabas ko ay nakita kong naroon ang pinsan ni Ian na si Irene. Kaya agad ko itong nilapitan at tinanong, "O Irene, may problema ba?" Wala naman, di lang rin kasi ako dalawin ng antok. Ikaw, bakit gising ka pa? Di rin ako makatulog eh. Gusto mo itimpla kita ng kape? Sige, para mahimasmasan ako sa ininom natin. Okay, sige. Magtitimpla ako. Kaya, pumasok muli ako ng bahay at ipinagtimpla ko siya ng kape. Nagtimpla na rin ako ng para sa akin para masamahan ko siya. Nagkwentuhan kami ni Irene sa labas ng bahay habang nagkakape. At sinabi niya sa akin na, Tama pala sinabi ng pinsan ko. na ano? Na bukod daw sa magaling kang sumayaw, ay mahusay kang manamit. Magaling ka raw pumorma. Alam mo, sigurado ako pagdating niya sa amin ay pagtitinginan ka ng mga tao. Dahil kakaiba kasi sa paningin nila kapag dayo. Tapos maporma pa. Maya-maya ay sumikat na ang araw. Hindi namin iyon namalayan sa dami ng aming mga napag-usapan. At ubos na rin yung aming kape. Kung kaya, nagpasya na kaming magpahinga. Pumasok ako sa kwarto kung saan natutulog ang aking mga kaibigan at pinsan ni Ian na si Roldan. Habang si Irene naman ay doon nagtuloy sa kwarto ng dalawa kong kapatid na babae. Di ko alam kung gaano katagal na akong nakatulog nang magising ako dahil sa mga katok sa pintuan ng kwarto. At narinig ko ang boses ng aking ina. Kung kaya, tumayo na rin ako at pupungas-pungas na lumabas ng silid. Nakita kong naroon silang lahat at nag-aalmusal na. Niyaya nila akong mag-agahan na. Pagkaupo ko ay biglang nagsalita si Otep. Felipe, okay na ang lahat. Pagbiyahe na lang ang hinihintay natin. Mga 2 linggo na lang at pupunta na tayo ng Bicol. Medyo natigilan pa ako dahil sa naroon ang aking ina at naririnig nito ang mga sinasabi ni Otep. Huwag kang mag-alala. Alam na ni tita. Ipinagpaalam ka na namin at pumayag siya. Basta mag-ingat lang daw tayo doon. Napansin pala ni Otep na medyo nag-alala ako. Pagpapatuloy pa niya, At saka sila Roldan na ang bahala sa atin doon, di ba? Tama ba ako? paninigurong tanong pa nito kanila Roldan na mabilis namang kumindat ng pagsang-ayon. Nakapatingin ako sa aking ina at tumango ito bilang pagpapahiwatig na kanya akong pinapayagan at kanya na kaming inasikaso sa aming pag-aagahan na ipinaramdam sa aking mga bisita na hindi na sila iba. Matapos nilang makakain ng agahan ay nagpaalam na sila at nagpasalamat sa pag-iistimang ginawa ng aking ina at 2 kong kapatid na babae. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Noong araw ng aming pag-alis ay napagkasunduan naming magkakaibigan na magkita-kita na lamang kami sa mismong terminal ng Pasay. Dahil sa may mga kanya-kanya pang lalakarin ang iba sa amin, napag-usapan namin na alas 4 ay dapat naroon na kami. Dahil sa alas 5 ng hapon ang biyahe, nagpaalaala din kami sa isa't isa na simpleng kasuotan lamang ang aming isusuot.
upang hindi kami makursunadahan ng mga kawatan dahil sa talamak pa at laganap ang mga holdapan at nagkalat ang mga snatcher noon doon sa Pasay. Kaya lahat ng mga gamit namin ay talaga namang aming iningatan at bantay sarado. Napag-usapan din namin na sa bahay pa lang ay mag-text kapag paalis na, para pagdating sa terminal ay maiwasan na namin ang maglabas at gumamit pa ng aming mga cellphones. At isa-isa na ngang nagdatingan ang mga kaibigan ko. Huling dumating sila Ian kasama ang kanyang mga pinsan. Noong mga oras na iyon ay hindi ko maintindihan ang aking sarili. Excited ako, pero may kung anong kaba akong nararamdaman sa aking dibdib. Pero pilit kong binabaliwala iyon. Tanda kong ang sinakyan pa naming bus noon ay Beltrangco at biyaheng Tabaco. Pagpatak ng eksaktong alas 5 ng hapon ay lumarga na ang bus na aming sinasakyan. Nagkatinginan kaming lahat na magkakaibigan na para bang sinasabi na eto na, dahil sa sobra naming kasabikan. Baliwalo kaming lahat: si Otet, Rick, si Anjo, si Neil, si Ian, at ang kanyang mga pinsan na si Irene at Roldan. Doon kami pumwesto sa likurang bahagi ng bus. Hindi talaga namin maitagong magkakaibigan yung saya na aming nararamdaman. Pero napansin ko yung dalawang pinsan ni Ian na tahimik lang. Ngunit hindi ko na tinanong kung meron bang problema. At lumipas ang ilang mga oras. Nakailang stopover din yung bus namin. At kumain kami ng kumain dahil sa malayo pa ang aming biyahe. Sabi ng mga pinsan ni Ian ay umaga pa raw kami darating ng pier. Tapos ay sasakay pa kami ng Roro at mga 3 oras pa ang biyahe noon sa dagat. At mga alas 12 na ng tanghali kami makakarating sa kanila. Yun ang unang pagkakataon na ang karamihan sa amin ay bumiyahe ng ganong kalayo. Halos manakit ang aming mga likod at puwet sa kakaupo. Nagkakabiruan pa nga kami na baka may mga kalyo na sa puwet ang iba sa amin. Nang mga alas 5 ng madaling araw ay namataan na namin ang Bulgang Mayon sa Albay. Natatandaan kong ang pamasahe namin noon ay 350 pesos kung hindi ako nagkakamali. Dahil sa ordinary lang ang aming pinili na sakyan. 420 naman kasi kapag aircon noong mga panahon na iyon. Kung tama ang aking pagkakatanda, ordinary ang pinili namin dahil sa mas gusto namin ang makalangap ng sariwang hangin. At makalipas pa ang halos 1 oras, saktong pagputok ng araw, ay nasa pier na kami ng Tabaco. Ang aliwalas ng panahon noong araw na iyon. Sinabihan kami ni Roldan na kailangan muna naming pumila at maglista sa logbook ng mga pasahero at magbayad ng tiket. Ang natatandaan ko noon ay 100 pesos ang pamasahe kada tao. Pag bata naman ay 50 pesos. Pag mas maliit ay 30. At yung 1 hanggang 3 years old ay libre naman. Matapos naming makapagpalista na lahat at makabili ng tiket, ay nagyaya si Roldan na kumain na muna kami. Pero kanyang sinabi sa amin na ako ang pipili ng tindahan na kakainan natin at kung sino man tao ang mag-alok sa inyo ay inyong tanggihan. Okay ba yon?
Tanong nito sa amin, pero nagtaka kami sa kanyang mga sinabi. Kahit ang pinsan nilang si Ian ay nagtaka at tinanong si Irene. Anong meron? Paano kung mas gusto namin yung mga ulam dun sa iba, tapos di siya pumayag? Tanong nito sa kanyang pinsan. Sumagot naman si Irene sa kanyang tanong at sinabing, Mas mabuti nang sumunod na lang kayo sa sinasabi ni Roldan dahil para din yun sa kaligtasan nyo. Mga bisita namin kayo, kaya ayaw namin kayong mapahamak. takang-taka talaga kami at biglang nawirduhan sa mga pinsan ni Ian. Dahil sa wala naman silang naikukwento sa amin na mga ganon nung nasa Maynila pa kami. Maya-maya ay tinawag na kami ni Roldan. Nakita namin itong kinakawayan kami at narinig namin itong nagsabi ng, "Dito, may nahanap na ako." Mabilis na kaming kumilos at pumunta sa kinaroroonan ni Roldan. Pagdating namin, ay agad na nitong kinausap ang babae. "Aling Pasing, bigyan mo nga po kami ng makakain. Yung espesyal nyo para masaya naman yung aming mga bisita." Masayang wika nito. Aba Roldan, marami kang mga kasama at mukhang mga taga Maynila pa yan sila ah. Oo, dinala ko sila dito kasi malapit ng piyesta sa atin. Ay oo nga pala, buti na lang na ipaalala mo. Muntik ko nang makalimutan Roldan. Mabilis na tugon nito kay Roldan. Sabay sigaw ng, Hoy Marisa, lumabas ka na dyan at bigyan nyo na ng pagkain yung mga customer natin. Magpatulong ka na kay Madel. sigaw ni Aling Pasing sa kanyang mga kasamang naroroon. Habang abala nitong inaasikaso ang iba pang mga customer. Di nagtagal ay inihain na rin sa amin yung aming pagkain na inorder ni Roldan. At namangha talaga ako dahil sa ang dami noon. May sinigang na hipon, pritong bangus, may alimango at bopis. Tapos, naandun din yung paborito kong dinuguan. Nakakaiba sa paningin ko na napansin pala ng anak ni Aling Pasing ang naging reaksyon ko. At bigla na lang ito nagsalita at nagsabi ng, Oh, may problema ba sa inihain namin pagkain sa inyo? Si Roldan ang umorder niyan bago pa kayo tawagin ha? medyo pataray na sabi nito. Ganun ba? Wala naman. Medyo nanibago lang ako kasi ngayon ako nakakita ng ganitong klaseng dinuguan. Sagot ko naman sa kanya. Ay, oo, marahil nagtataka ka. Dito sa Bicol, ang dinuguan ay may halong gata ng niyog, binubudburan ng maraming sili at kaunting asukal. At mapapansin mo, walang halong taba ng baboy yan, puro laman. Kaya naman siya may gata upang hindi maglasang malansa. Di gaya ng nakakain yung dinuguan sa Maynila. Pagpapaliwanag sa akin ni Marisa. Matapos naming kumain, ay nagpasya na si Roldan na sumampa na kami sa barko at nagpaalam na rin kami kanila Aling Pasing. Sabay nagpakilala na rin ako kay Marisa. Pilipi nga pala Marisa, ginagagala kitang makita at makilala, sabi ko sa kanya. Sinabi niyang siya man ay nagagalak na ako ay makilala. Sabay sabing ingat. At nagpaalala pa ito na kapag nakadaong na raw ang barko, kung may tumapit daw sa akin o kahit na sino man sa amin, ay amin din daw tapikin iyon at huwag hahayaan na hindi kami makaganti ng tapik. Nagtaka naman ako, pati na rin ang mga kaibigan ko. At napasabi na lang ako ng, ganun ba? Sige, alis na kami. Salamat uli ha, sabi ko sa kanya.
Nang makasakay na kami sa Roro, ay mga bandang 8:00 na. Pero sabi ni Roldan, pasalubong ang alon, kung kaya mga 4 na oras ang aabutin ng paglalayag namin. Kung pasabay daw sana ang alon, ay mga 3 oras lang, paliwanag niya. Nang makadaong na ang barko namin, ay may nakita kaming arko na madalas nating nakikita sa mga lalawigan kapag papasok at lalabas ka na ng kanilang nasasakupan. Kakaiba iyon para sa amin dahil kapag binasa mo ay parang nakasulat iyon sa kanilang lengguwahe. Di ko na po sasabihin ang pangalan ng baryo, pero ganito po ang nakasulat: maligayang pagdaong sa baryo ng Mahalon Lalong Pauswagon. Nang makababa na kaming lahat, ang akala namin tapos na ang aming kalbaryo sa tagal ng biyahe. Yun pala ay sasakay pa kami ng tricycle. Sa di kalayuan ay may narinig kaming mga boses na tinawag ang pangalan ni Roldan at Irene, kung kaya natuon ang pansin namin sa kanila. At nang makalapit ang mga ito sa amin, ay agad kaming ipinakilala. Sina Ronald at Manuel. Si Manuel ay kapatid ni Irene at si Ronald naman ay kapatid ni Roldan. At may minamaneho silang tag-isang tricycle. Bali sinundo pala nila kami. Nang buong akala namin si Roldan at Irene ay magkapatid, yun pala ay magpinsan lang. Matapos makapagpakilala ay sumakay na kami ng tricycle. Bali 10 na kaming lahat, kung kaya nagtaglima sa bawat isa. Nakita kong nakasakay na ang ibang kasama namin. Nang papasakay na ako sa tricycle, ay bigla na lamang akong nagulat nang may tumapik sa aking balikat at sinabing kumusta. Nang bigla akong mapalingon sa kanya, ay kanyang sinabi na pasensya na. Akala ko ay yung aking kaibigan. Magkapareho kasi kayo kapag nakatalikod. Biglang sumagi sa isip ko yung mga sinabi ni Marisa, kung kaya agad ko rin itong tinapik sa balikat at sinabing wala iyon. Ngunit nakita kong bigla itong nagalit at tiningnan ako ng hindi maganda. Ang talim ng pagkakatitig nito sa akin. Biglang lumapit at pumagit na naman ang kapatid ni Roldan, na kanina pa pala nakikiramdam sa amin. At kanyang pinagsabihan ang lalaki, "Hoy, ikaw na nga tong nanapig, ikaw pang galit kong makatingin. Dami mo tataluin kamag-anak ko pa. Binabalaan kita, kilala kita." At dun lang tila biglang natauhan ang lalaki na di naman nagkakalayo ang aming edad. Humingi yun ng paumanin kay Ronald at mabilis na itong umalis papalayo sa amin. Napabuntong hininga na lang ako at sumakay na ng tricycle. At agad naman iyong pinaandar ni Ronald. Halos mga 1 kilometro din mahigit ang naging biyahe namin sa tricycle. At nang makarating kami doon sa bahay nila ay pasado 12:00 na. At sinalubong kami ng kaanak ni Ian. Nagmano sila sa mga tiyahin at tiyuhin. Gayon na rin sa kanilang mga lolo at lola. Naging maayos naman ang unang araw namin doon. Wala kaming masabi pagdating sa lugar. Ibang-iba talaga kasi kesa sa Maynila. Napakasariwa ng hangin at lahat ng aming kinakain ay puro sariwa din, magmula sa mga gulay, karne at isda
ay sariwang lahat talaga. Ang bahay kasi ng kamag-anak ni Ian na aming tinuluyan ay hindi malayo sa bukid at gayon din sa dagat. Sagana din sila sa mga alagang hayop at mga pananim. Yun nga lang, doon banda sa kanila ay hindi pa abot ng kuryente noong mga pagkakataon na iyon. Kaya napag-usapan namin kung paano kami makakatawag sa aming mga magulang kapag nalobat na ang aming mga cellphones. Bigla naming narinig si Ronald na nagsabi na pwede raw kaming makicharge doon sa pinsan ng kanilang tatay. Nakikinig pala ito habang kami ay nag-uusap. Kaya nabuhayan kami ng loob. Nang ilabas na namin ang aming mga cellphones, ay nagulat sila Roldan. Nagtaka naman kami kung bakit. Kung kaya napatanong pa si Otep kung may problema ba raw sa mga sipi namin. Sinabi ni Ronald na doon daw kasi sa kanila ay uso pa ang beeper. At kapag ikaw ay may Nokia 5110 na cellphone, ay sikat ka na. Pero yung mga dala daw namin ay medyo kakaiba. At napatanong pa ito kung bakit itim ang LCD at may umiilaw pa sa likod. Napakaastig daw ng mga sipi namin. Ayon pa sa mga pinsan ni Ian. Napangiti lamang kami. Dahil sa hindi namin alam na noong mga panahon na iyon ay uso pa pala ang beeper sa kanila. At sikat ka na kapag meron kang N5110. Sa totoo lang, sa aming magkakaibigan, hindi kami makontento sa pag-upgrade ng aming mga cellphones. Pagandahan ng housing. Tapos, may blinker pa sa likod. Meron pang naka-backlight at naka-invert ang LCD. Kung kaya nga, hindi mawala-wala noon ang mga snatcher ng cellphone sa Maynila. Noong mga panahon na iyon, ang patok na unit ng cellphone doon sa Maynila ay yung M3310. At bago ako nakabili noon ay talaga namang pinag-ipunan ko. At hindi pa uso noon ang mga only text at only call. Hindi pa uso noon ang mga patingi-tinging load. Ang binibili noon ay mga scratch card na may denomination mula 100 pesos hanggang 1,000. Nang biglang maputol ang aming pag-uusap nila Ronald nang may magsalitang matandang lalaki na ang edad sa tansya ko ay mga nasa 80 na. Pero tuwid pa ang pangangatawan nito at hindi pa gumagamit ng tungkod sa kanyang paglalakad. Palakas pa ito, lalo na kung ikukumpara sa ibang mga matatandang karaniwan naming nakikita na nakasalamin na, kuba at hirap ng maglakad kung kaya gumagamit na ng tungkod. Ang matanda ay lolo pala nila Roldan at isa umano itong babaylan na napatanong pa ako noon kung ano ang babaylan. Sinabi sa amin nila Roldan na ang mga babaylan ay isang uri ng manggagamot. Dagdag ko pa, ay hindi naman siya mukhang babaylan. Ang sabi ko ay mas mukha itong albularyo. At nakita kong natawa ang matanda dahil sa tinurang ko. Nagsalita ito. Pareho lang umano ang sinabi ko. Dahil ang sinasabi ko daw na albularyo ay siya umanong bagong katawagan. Samantalang ang babayla naman ay ang sinaunang katawagan sa mga manggagamot. Bago ito umalis ay sinabi niyang
Nais daw nila kaming makausap kinabukasan para sa ilang mga pagpapaalaala na nagkatinginan kaming lahat na magkakaibigan dahil sa pagtataka kung tungkol saan iyon. Pero ipinagkibit balikat lang namin. Kinagabihan ay maaga kaming nagpahinga dahil sa gusto naming bumawi ng lakas sa haba ba naman ng aming biniyahe. At 3 araw na lang ay gaganapin na ang sayawan doon sa kanilang plaza. At sa ika-4 na araw naman noon ay ang mismong fiesta na. Ganun pala doon sa kanila. Ang unang araw ay para sa kabataan. Ang sunod na araw naman ay sayawan para naman sa mga matatanda. At doon sa ika-3 araw ay para na sa pangkalahatan. At uso din doon sa kanila ang banda na may kasamang mga majorette na mag-iikot sa araw mismo ng piyesta. Kinaumagahan, pagsikat ng araw, ay nagising na rin kami, kasabay ng pagtilaok ng mga manok. Nakita naming nakahanda na ang almusal at nakapwesto na ang magkapatid na Roldan at Ronald. Naroon din ang kanilang ama na si Mang Aldo at ang kanilang lolo na si Lolo Waldo. Nagsalita si Lolo Waldo at niyaya na nila kaming kumain. Sinabi nito na pagkatapos kumain ay sa kanya sasabihin yung nais niyang ipabatid sa amin. At kinausap nito si Ian na sinabihan itong wag nang itanong pagkat kanya umanong ipapaliwanag mamaya ang lahat. Kung kaya nagtaka naman itong si Ian at kung paanong nalaman iyon ng kanyang Lolo Waldo na iniisip pala talaga nito ang magtanong ukol sa kanyang binanggit sa amin noong nagdaang araw. Kung kaya hindi nito napigilan ang kanyang sarili na tanungin yung matanda. Sinabi nitong siya ay manggagamot. Kung kaya may kakayahan siya na malaman iyon. Hindi makapaniwala si Ian sa sinabi ng kanyang lolo. Ang totoo, maging ako at marahil pati na rin ang iba pa naming mga kaibigan ay lubaring nagtaka. Naupo na si Ian at nagsimula ng kumain. Naupo na rin kaming katabi nila. Ang sarap ng aming pagsasalo-salo. Nakakaganap pala talagang kumain kapag marami kang kasabay. Lalo na at sa daon pa kami ng saging kumain. At kumpleto ang aming almusal. Mayroon ng tuyo at tinapa. Ay mayroon pang daing at dilis na binagayan pa ng sausawan na may kamatis at sibuyas na may kaunting bagong isda. Malapit din kasi sila sa dagat kung kaya hindi na nakapagtatakang marami silang imbak na mga binilad na isda. At nakakadagdag pa ng gana sa pagkain yung sariwang simoy ng hangin na dumadampi at aming nalalanghap. Ang bahay nila ay yari sa mga kahoy at kawayan, ngunit ang bubong ay yero naman na. 2 ang kanilang bahay na naroon sa bukid. Napakaaliwalas ng kanilang bahay. Masarap kumilos. Pero may napansin ako. Na napansin rin pala nila Otep. Nakita ko kasi na mayroong mga mahabang walis tingting na nakabaliktad sa magkabilang kanto ng bahay. At mayroon ding 4 na naroon naman sa labas ng bakod. Nagkatinginan kaming magkakaibigan na pare-parehong nagtataka. Hindi naman kami napansin ni Ian dahil abala ito sa kanyang pagkain. Ngunit napansin pala kami
ni Lolo Waldo at sinabing kumain na raw muna kaming mabuti at kanyang ipapaliwanag mamaya. Matapos kumain ay doon kami pinapwesto ni Lolo Waldo sa munting kubo. Umayos kami ng pagkakaupo at nakinig sa kanya. Sinabi niya sa amin na hindi daw niya alam kung maniniwala ba kami o matatawa sa kanyang sasabihin. Mabilis na sumagot si Ian at nangakong hindi kami tatawa. Sabi ni Lolo Waldo, alam daw niyang pupunta kami sa sayawan sa plaza. Kung kaya, dapat daw nang iba yung pag-iingat. Lalo na raw at kami ay mga taga Maynila at dayo lamang sa kanilang lugar. Nang biglang sumabat na naman si Ian at sinabing bakit naman daw, sasayaw lang naman kami at makikipagtagisan para pasiklaban yung grupo ng mga mayayabang doon sa kabilang baryo. At ikinuwento pa nito ang dahilan kung bakit kami isinama nila Roldan at Irene para hindi umano masapawan yung kanilang baryo. Magtutuloy pa sana ito sa pagbibida nang bigla siyang putulin ni Anjo dahil sa napansin nito na may importante pang sasabihin si Lolo Waldo. Nang uminto si Ian ay nagsalita na muli ang matanda. Sinabi niya sa amin na kapag nasa sayawan na kami ay wag daw kaming tatanggap ng anumang pagkain at inumin kung kami ay alukin. Tanggihan daw namin at maglapag umano ng panyo sa lamesa. At kung may mga naninigarilyo naman at nais makisindi, ay lighter umano ang aming ibigay sa halip na ang sigarilyong hawak namin. Ngunit kapag mapilit ang tao, ay amin umanong ibigay ang sigarilyo at kapag ibinalik, ay itapon na lamang. Itinanong ko naman kay Lolo Waldo kung ano ang koneksyon ng pagtapik at bakit kailangan iyong ibalik. Nagtaka ito at tinanong ako kung paano ko raw nalaman iyon. Sinabi kong dahil kay Marisa na anak ni Aling Pasing. Pagpapaliwanag ni Lolo Waldo, doon daw kasi sa kanyang lugar ay ginawa na umanong negosyo iyon. Kapag hindi mo na ibalik ang pagtapik, ay magkakasakit ka at mapipilitang magpagamot sa kanila. Yung tungkol naman sa pag-inom ay pwede umano kaming malason. Ganon din sa pagkain na pwede rin kaming mahawaan. At patungkol naman umano sa mga walis na nakalagay na baliktad sa mga entrada, ay mabisa daw itong pangontra sa mga aswang upang hindi basta-bastang makakapasok. Nagtaka ang mga kasama ko at nagtanong kung totoo ba raw talaga ang mga aswang. Sinabi ni Lolo Waldo na depende iyan sa tao, sapagkat may mga taong maniniwala lamang kapag kanila nang naranasan. Pero siya umano ay naniniwala talaga dahil sa marami na siyang naging karanasan. Dagdag na turo pa nito na kung pagdating sa pagkain at nagkataon na hindi talaga maiiwasan, pero may masama kang kutob na hindi mainam kainin iyon, ay makabubuting magbaon lagi ng kalamansi. Nang marinig ko iyon, ay nagkwento akong sandali. Aking ibinahagi ang nalalaman ko tungkol doon. Nung bata pa kasi ako, natira ako sa aking lolo at lola doon sa Montalban, Rizal. Kahit saan ay kanya akong isinasama. Nilalagay niya ng asin ang aking bulsa at gayon din ang barya na akin pang natatandaan
na iyon ay 50 sentimos na malaki noon. At mayroon din kaming bao na kalamansi lagi. Paliwanag sa akin ng aking lolo, pangontra daw ang mga iyon sa aswang. Paniniwala kasi nila kapag may barya ka sa bulsa, ay mabigat ka para sa mga aswang. Kung kaya hindi ka nila mababasta-basta. Samantalang ang kalamansi naman ay ginagamit din na mabisang pangontra sa kanila. At kung may pagkain kang pinaghihinalaan na maaring hindi mainam na kainin, ay maaari mo iyong pigaan upang malaman ang tunay nitong anyo. Ngunit wag mo lamang ipapakita sa mga taong naroon dahil sa pwede kanilang pigilan at gagawa talaga sila ng paraan para hindi mo iyon mapigaan. Kadalasang sasabihin ng mga ito ay masarap na umano ang pagkain kahit walang kalamansi. Kung kaya hindi na kailangang pigaan pa. Ang lolo at lola ko kasi ay tubong Samar Leyte. Kung kaya marami rin silang nalalaman ukol sa mga ganong bagay. Pero matapos kong maibahagi ang aking kwento, ay sinabi kong hindi ako naniniwala dahil sa naisip kong ginagawa lamang ang mga iyon bilang panakot sa mga bata. Sinabi ni Lolo Waldo na wala namang masama kung hindi kami maniwala. Basta wag lamang umanong magpakakampante at iba yung pag-iingat ang kailangan. Maya-maya ay biglang dumating sina Manuel at Irene na may dalang tuba at native na manok. Kaya nagkayayaan kami na pagkatapos makapananghalian ay mag-iinuman ng tuba. Pero bago iyon ay nagpasya muna kaming maligo sa dagat. At hindi namin namalayan ang oras. Napansin na lang namin na naroon na sina Mang Aldo at Lolo Waldo na sinusundo na kami upang mananghalian. Pagdating namin sa kanila, akala mo ay mayroong handaan. Bumungad sa amin ang maraming seafoods. Nahumanga talaga kami sa paraan ng kanilang pag-aasikaso sa amin na para bang pamilya na ang turing nila. At kahit payak lamang ang kanilang pamumuhay, ay makikita mong sagana naman sila sa pangunahin nilang mga pangangailangan. Kinahaponan noon ay nag-inuman nga kami. Inilabas nila ang isang container ng tuba. Ang buong akala namin ay lambanog iyon. Dahil sa Quezon kasi ay ganon. Sa buong buhay naming magkakabarkada ay hindi pa kami nakatikim ng tuba. Ilang sandali pa ay nariyan na rin ang native na manok. Pati yung natirang pusit at bangus na inihaw nung kami ay magtanghalian. Nasarapan kami sa tuba dahil sa manamis-namis iyon kahit na medyo maasim. Nang bumalik si Irene ay may kasama na itong babae at napatingin kaming lahat sa kanya. Si Clarissa, kapatid pala ito ni Marisa. Kaya naman pala hawig sila. Pero mas maganda ito ng kaunti at mas maputi. Si Marisa kasi ay morena. Kaya humirit ako at pabiro kong sinabi na mukhang dito na ako makakapag-asawa. At katakot-takot na pambubuska ang ginawa nila sa amin. Sinabi pa ng magkapatid na Roldan at Ronald na doon daw sa kanila ay hindi tumatanggap ng biro ang mga
kababaihan. At ayaw daw nila ng puro salita. Kung kaya, dapat daw natotohanin. Namula naman si Clarissa at halos hindi na ito nakapagsalita. Kaya nang hindi na makayanan ang mga tukso, ay nagyaya na itong pumasok ng bahay upang makapag-insayo na sila ni Manuel. Nang biglang may napansin ako sa sulok ng aking mga mata na para bang may nakatingin sa amin na tila nagmamasid. Nang lingunin ko iyon, ay bigla namang naglaho. Nakiramdam pa ako at hindi ako nagpahalata. Itinuon ko kunyari ang aking atensyon sa lamiseta na bagya akong nakayuko. Pero pasulyap-sulyap ako doon kung saan ko iyon nakita. Napansin ako ni Roldan at sinabihan akong wag kong isipin masyado si Clarissa. Sinabi ko sa kanyang hindi naman si Clarissa ang aking iniisip. At nag-umpisa na namang manukso ang buong barkada. Pero sinabi ko sa kanilang parang may nakita akong nakamasid sa amin. Nang tanungin ako ni Roldan kung saan ko yun nakita, ay sinabi kong banda doon sa kanilang palayan. Sumagot naman si Otep at sinabing baka naman scarecrow lamang iyon. Sinabi ni Roldan na hindi naman daw sila gumagawa ng panakot sa ibon. Nagsalita akong muli at sinabing kalimutan na lang dahil sa baka guni-guni ko lang iyon. Di nagtagal ay nakita naming lumabas na sila Clarissa. Nang ihahatid na ito ni Manuel, ay nagsabi ako na kung pwede ba akong sumama sa kanyang paghatid. Na naghiyawan na naman ang buong tropa. Puro kantsaw ang inabot namin. Pumayag naman si Manuel. Ngunit nagpaalam itong sandali at sinabing may kukunin lamang daw umano sa loob ng kanilang bahay. Paglabas nito ay may dala ng gulok at panghampas na ang buong akala ko noong una ay panghampas iyon sa kalabaw. Doon sana ako sasakay sa likod ni Manuel, pero sinabi nito na doon na raw ako sa loob at samahan ko si Clarissa. Tinanong ko ito kung okay lang ba sa kanya. Pumayag naman ang dalaga. Pero sinabi ko na nakainom kasi ako. Sumagot muli ito at sinabing wala naman daw iyong problema at ayos lang sa kanya. Nang bumabiyahe na kami ay tahimik lang ito at hindi kumikibo. Kaya ako na ang una nagsalita at tinanong ko siya kung ano ang problema. Napansin kong namumula ang mga pisngi nito. Maya-maya ay nagsalita na rin at sinabing nahihiya daw kasi siya sa amin. At hindi umano siya sanay dahil sa tanging mga kapatid at pinsan lang ni Irene ang lagi niyang nakakasama. Sinabi kong ang ganda pala niya at ang amo ng kanyang mukha, lalo na kapag tahimik. Nabigla si Clarissa sa sinabi ko at napansin kong namula na naman ang kanyang mga pisngi. Nahalatang kinilig siya. Pero bigla itong nagsalita at sinabing lasing lang daw ako. At bolero pala daw talaga ang mga taga Maynila. Pero hindi ako nagpatalo at sinabing bolero na pala ngayon ang tawag sa nagsasabi ng totoo. Na narinig kong natawa ng bahagya si Manuel. Humingi ng paumanin si Clarissa. Pagkat ang buong akala daw niya ay niloloko ko lang siya. Nang nasa labas na kami ng kanilang bahay, ay inalok niya kaming pumasok na muna at magkape na sandali. Tatanggi pa sana ako.
Pero naunahan na ako ni Manuel at sinabing kanina pa nga raw kami giniginaw na dalawa. At nagustuhan ko naman iyon dahil sa pabor talaga. Pagkat gusto ko pang makasama si Clarissa. Ewan ko ba, pero simple lang naman si Clarissa. Pero ang lakas talaga ng dating niya. Ang lakas-lakas ng apil niya. Nang iabot sa akin yung tasa ng kape, ay ang bango noon. Iyon daw yung tinatawag na kaping barako sa kanila. At tumabi ito sa akin, kung kaya ako naman ang kinilig. Na napaihem naman itong si Manuel. At nagpaalam ito. Nang tanungin ko kung saan ang punta, ay sinabi nitong bibili lang daw siya ng sigarilyo. Nang tanungin niya ako kung ano ang aking sigarilyo, ay sinabi kong Marlboro. At kung wala naman, ay pwede na rin ang Philip. Bigla itong nagsabi na hindi daw uso iyon doon sa kanila. Champion daw ang sikat. Meron ding Memphis, Winston at Hope. Yun lamang daw ang meron sa kanila. Kaya, sinabi kong champion na lang. Nang dalawa na lang kami ni Clarissa, ay masaya kaming nagkwentuhan. Nang biglang matigil ang aming pag-uusap, nang makarinig kami ng malalakas at sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Nagkatinginan pa kaming sandali at tumayo ito upang buksan ang pinto. Tinanong niya kung sino ang nasa kabila ngunit hindi iyon sumasagot. Kaya bumalik na ito sa pagkakaupo. Nang bigla uli iyong kumatok, ay ako na ang tumayo upang pagbuksan iyon. Pagbukas ko ng pinto, ay nagkagulatan pa kami pareho. Mabilis na nagtanong ang lalaki kung sino raw ako at kung ano raw ang ginagawa ko sa bahay nila Clarissa. Mayabang itong umasta at may pagka-bayolente. Napansin kong may 3 pa itong kasama na nasa labas. Hinanap nito sina Marisa at Clarissa. Hindi ako nakapagsalita agad dahil sa pasinghal ito kung magsalita. Nang marinig ni Clarissa ang boses nito, ay lumapit na siya sa amin at tinanong ang lalaki kung ano ang sadya nito at kung bakit napadalaw. Sa halip na sagutin nito ang tanong ni Clarissa, ay kanya akong tinitigan mula ulo hanggang paa. Ngunit di ko na lamang iyon pinansin. Dahil sa mukhang naghahanap talaga ito ng away. Naisip kong malakas ang loob nito dahil meron pang mga kasama na nasa labas. Sinabi nito kay Clarissa na gusto lang niya itong dalawin at alamin kung ayos lang ba siya. Ipinakilala kami ni Clarissa sa isa't isa. Ito pala ay si Lamberto. Manliligaw niya. Ngunit wala namang nararamdaman ang dalaga dito. Tanging kaibigan lang ang pagtuturing niya. Sinabi ni Clarissa na naroon kami para makipiesta. Sumagot naman si Lamberto at akala daw niya ay nanliligaw ako kay Clarissa na kanya umanong magiging nobya. Maagap namang sumagot si Clarissa at diretsahang sinabi kay Lamberto na hindi umano siya nito magiging nobya. Dahil alam naman na daw nito, dati pa, na kaibigan nga lang ang turing niya sa binata. Mabilis na sumagot si Lamberto at pinaalaala kay Clarissa na matagal na umano siyang nanliligaw dito. Pero ipinagdiinang muli ng dalaga na kaibigan lang talaga ang nararamdaman niya. Nang biglang ako ang pinagbalingan nito. Tinanong niya si Clarissa kung ako raw ba ang dahilan. Tinanong din ako nito kung ano raw ang aking pinakain kay Clarissa.
Siya namang dating ni Manuel. At medyo nagulat pa ito sa naabutang tagpo. Mabilis itong nagpaliwanag at sinabing ako ay kanilang bisita. At kanya akong isinama sa paghatid kay Clarissa para may makausap daw siya pagbalik. Dagdag pa nito ay pumunta kasi ito sa kanilang bahay upang mag-ensayo. Patuloy na pagpapalusot ni Manuel. At para mabawasan na ang tensyon, ay napagpasya naming mauna nang umalis. Nagpaalam kami kay Clarissa at tumuloy na. Sa daan habang pinag-uusapan namin yung nangyari doon sa bahay nila Clarissa habang naninigarilyo, ay biglang may natanaw kaming isang matanda. Agad akong pinaalalahanan ni Manuel na wag basta-basta magtitiwala at wag daw ako magpapadala sa awa sapagkat hindi umano maganda ang kanyang kutob. Sinabi niya pa sa akin na wag akong magsasalita. Sinabi ko sa kanya na aming tulungan yung matanda sapagkat nakakaawa naman ito. Nang makalapit kami ay manghang-mangha ako sa matanda. Dahil sa edad niyang iyon ay may dala pa siyang 2 bayong at nakausli ang laman noon na mga kamuting kahoy. Nang mapatapat na kami sa matanda ay agad na bumati si Manuel. Ngunit hindi umimik ang matanda. Nakayuko lang ito at ni hindi man lang kami nilingon. At bigla akong may naamoy. Nakakasulasok iyon. Para iyong amoy ng isang patay na may 1 linggo nang nangangamoy. Muntik talagang bumaliktad ang sikmura ko noong mga oras na iyon. Gustong-gusto ko nang maduwal ngunit pinipigilan ko lang dahil sa baka mahalata iyon ng matanda. Napansin naman ako ni Manuel kung kaya mabilis na niyang pinaandar ang tricycle. Kanya akong sinabihan na wag lilingon kahit anong mangyari. Nagtaka naman ako kung bakit. Magtatanong pa sana ako sa kanya pero naalala ko yung kanyang sinabi na sumunod na lamang daw ako at wag nang magtanong-tanong pa. Kung kaya tumahimik na lang ako. Pero dala ng kuryosidad at pagiging mausisa, ay ikinapit ko yung aking isang kamay doon sa hawakan. At isinandal ko ang aking noo doon at pasimpleng lumingon. Muntik na akong mapasigaw at makabitaw sa pagkakahawak. Nang makita ko ang isang napakalaking pusa na kulay itim na tumatakbo at tila hinahabol kami. Unang tingin pa lang ay alam kong hindi iyon pangkaraniwan. Mahilig ako sa mga aso at pusa kung kaya pamilyar ako sa mga ito. Alam kong sa aso ay mayroon talagang malalaki, pero ang makakita ng isang pusa na kasing laki ng aso ay kakaiba ng talaga para sa akin. At nung lang ako nakakita ng mata ng pusa na animoy sa mata ng isang kwago kalaki. At namumula ang mga mata noon. Kung kaya, kahit hindi ako naniniwala sa aswang, ay napaisip ako noong mga oras na iyon na baka iyon na ang sinasabi ng lolo at lola ko na aswang. At ang matanda ay wala na roon. Binilisan ni Manuel ang pagpapaandar ng tricycle. At ilang sandali pa ng aking pasimpleng lingunin ang aming likuran, ay hindi ko na nakita pa yung pusa. Pagdating namin sa bahay nila Roldan, ay nagtaka si Mang Aldo at si Lolo Waldo nang kanila akong makita. Para daw kasi ako nakakita ng multo.
Sinabihan nila ako na naroon umano ang aking mga kaibigan sa likod bahay. Sinabi ko sa kanilang magpapahinga na muna ako at dumiretso na ako sa kwarto. Nagsalita si Lolo Waldo at sinabing mabuti pang araw. Mas minabuti kong sarilinin na muna yung aking nakita. Dalawa lang kasi ang pwedeng mangyari. Pag maniwala sila, magdudulot iyon ng takot. At kapag hindi naman sila maniwala, ay baka pag-isipan naman nila akong gumagawa lamang ng kwento o kaya ay nababaliw na. Kaya alinman doon ay parehong hindi maganda. Hindi iyon maalis sa isip ko. Patuloy kong binabalikan ang mga nangyari. Di nagtagal ay isa-isa na ring pumapasok sa silid ang mga kaibigan ko. At katakot-takot na kantsaw ang inabot ko sa mga ito. Iniwan ko raw sila sa inuman at tinakasan. Makaraan ang ilang sandali ay nakatulog na rin ang aking mga barkada. Pero ako ay hindi pa rin dalawin ng antok. Kung kaya, kumuha ko ng panyo at iyon ang itinakip ko sa aking mga mata. Ang gamit nilang ilaw doon ay yung nilalagyan ng petrolyo at binobomba. Pagkatapos, isinasabit sa kisame. Ang tawag sa iba ay Petromax, sunod sa pangalan ng tatak nito. Masarap naman matulog doon sa bahay nila dahil sa kawayan ng sahig. Kaya lang, ay sumasagi pa rin kasi sa isip ko yung aking nakita nung inihatid namin si Clarissa. Pero makalipas ang ilan pang mga minuto, ay di ko na rin namalaya na nakatulog na rin pala ako. At naalimpungatan na lamang nang biglang tila uminit. Sobrang init ng aking pakiramdam na para bang nasa pugon ako. At biglang umalingasaw ang napaka mabahong amoy. Malansa iyon. Kung kaya agad akong bumangon. Pawis na pawis ako at nakaramdam ng pagkauhaw. Kaya, nagpasya akong lumabas ng silid para uminom ng tubig. Ngunit laking gulat ko nang makita kong naroon din si Mang Aldo na may hawak na latigo tulad ng dinala ni Manuel. Tatawagin ko sana ito pero bigla itong napalingon sa akin. At nang kanya akong makita, ay agad akong sinenyasan na huwag maingay. Lumapit ako sa kanya at nagtanong sa mahinang boses kung ano iyon. Sinabi niyang mayroong nagmamatsyag sa amin na nasa labas. Tinanong ko siya kung sino ang taong nasa labas. Sinabi niya sa aking hindi umano tao iyon. At bukas na raw niya ipapaliwanag sa akin. Habang patuloy niya yung sinisilip sa siwang. Sinubukan ko ring sumilip at may naaninagan nga ako doon. At kakaiba ang ikinikilos na parang ang hindi tao, kundi parang mabangis na hayop kung umasta at tila humahanap lamang ng tiyempo. Sinabihan niya akong bumalik na sa kwarto. Kaya, matapos kong makainom, ay sinunod ko ang pinagagawa nito sa akin.